Pilit na itinaboy ni Hana ang hindi normal na reaksyon ng puso niya sa titig ni Apollo. Kakaiba na naman ang pintig sa kanyang dibdib. Dumating ang lalaki mag-aalauna ng hapon. Bitbit ang mga damit at underwear na ready to wear na raw ayon dito. Hindi napigilan ng dalaga ang pag-iinit ng mukha. Lalo siyang naging hindi komportable nang hagurin ng tingin ni Apollo ang katawan niya. Suot niya ang isa sa mga long sleeve shirt na iniwan nito bago umalis. Ngumiti si Apollo. Huling inabot sa kanya ang plastic ng toiletries. Gutom ka na ba? Medyo natagalan ako sa labas. May ilang bagay pa kasi akong inasikaso. Parating na ang late lunch natin. Okay lang ako, Apollo. Salamat. Mas gusto ko yung suot mo ngayon kaysa yung kagabi. Kasual na sabi nito. Paborito kong shirt yan, bagay pala sa'yo. Nag-init lalong mukha niya sa titig nito. Masyado na kitang naabala, nasambit ni Hana. Pasensya ka na. Gusto ko nga na may nangaabala sa akin sabi ni Apollo at lumipat sa mga mata niya ang titig. Papaligiran ako ng tao madalas pero huminto ito at huminga ng malalim. Tumingin lang siya rito, naghintay sa susunod na sasabihin ng lalaki. Alam mo ba yung pakaramdam na hindi na naman itinuloy ni Apollo ang sinasabi. Sa halip ay dinugtong ang never mind. Ibinagsak nitong sarili sa kama na parabang pagod na pagod. Natahimik na sila pareho. Bumangon na rin si Apollo nang dumating ang pagkain nila maya-maya. Mag-lunch ka na. Baling ito sa kanya pagkaalis nang naghatid ng pagkain nila. Bumalik ang lalaki sa kama at nahiga. Hindi ko na kayang antok. Ilang minuto lang ang lumipas ay nakatulog na nga si Apollo. Sa halip na kumain ay natukso si Hana, natitigan ang natutulog na anyo nito. Si Apollo ang unang lalaking ninakawan niya ng titig. At hindi siya magdadalawang isip na ulit-ulitin ang pagtitig rito kapag nagkaroon ulit siya ng pagkakataon. Masarap titigan ang mukha nito. Hinarap na ni Hana ang lunch niya habang libre pa. Pagising ni Apollo, magpapaalam na talaga siya. Kailangan na niya umuwi ng Kalabanga. Kapag nasa kalinga na siya ng pamilya ay saka na lang niya tatawagan si Elmer. Mas importanteng makaalis na muna siya ng Maynila. Makuha man ni Elmer o hindi ang mga importanteng gamit niya ay hindi na mahalaga. Mas mahalagang ligtas siyang makabalik sa pamilya. Pagkatapos kumain ay bumalik rin si Hana sa pwesto niya sa silid, ang couch kung saan siya nakapagpahinga. Siguro dahil sa katahimikan at sa masarap na lamig sa silid, nakatulog na naman si Hana. Pagising ng dalagay nagisnan niya si Apollo na nakasandal sa headboard ng kama. Basa pang buhok, naka-boxers lang at walang damit pang itaas habang abala sa kung anumang ginuguhit nito sa hawak na sketchpad. Marahang bumangon si Hana. Apollo? Yeah? Nakatutok ang buong atensyon nito sa ginagawa. Hindi humihinto ang kamay sa paggalaw. Ang dapat ay magpapaalam ng dalaga pero iba ang lumabas sa bibig niya. Anong ginagawa mo? Otomatiko ang pagtigil ng kamay ni Apollo. Nag-angat ito ng mukha at marahang ngumiti nang magtama ang mga mata nila. Inabot na lalaki ang robe at isinuot iyon. Pagkatapos ay sumanyas ito na lumapit siya. Tumalim ang dalaga. Hindi niya inaasahan ang sumunod na ginawa ni Apollo. Nang magkatabing na sila, ipinakita sa kanyang sketchpad. Upuan ba yan o mesa? Curious niyang tanong matapos makita ng drawing nito. Sa tingin niya ay glass ang ibabaw pero ang stand ay tila alon sa dagat ang shape. Wala pa siyang nakitang ganun na mesa o kahit upuan. Kakaiba Glass table to, sabi ni Apollo. Ibinalik na sa ginagawang atensyon. And this is what I do. Create something different. Mag-drawing ng kakaibang mesa ang trabaho mo? Designer ako ng furnitures. Designer ka ng mga kakaibang furnitures. Unang pagkakataon na nakatagpo siya ng tulad nitong artist. Ikaw, anong job mo bago ka napunta sa trabahong tinakasan mo? Exalaba expert, sagot ni Hana sa seryosong tono pero nagpipigil siya ng ngiti. Exalaba expert? Kumnot ang noon ni Apollo.
Exalaba, extra sa lahat ng bakante, nakatawang sabi niya. Bakit expert? Magaling ako humanap ng bakante. Kahit kailan na hindi naging problema sa kanyang kawalan ng permanenteng trabaho. Natulungan niyang pamilya na sipag at tiyaga lang ang kanyang puhunan. Hindi pumasok si Hana sa permanenteng trabaho dahil mababa masyadong sweldo. Mas mataas pang nakukuha niya sa mga pag-extra-extra sa mga paggawaan ng bags, tsinelas, banig at iba pang native craft sa bayan nila. Mas madalas ay weaver siya o kaya naman ay sewer. Mas mataas ang kita niya doon kaysa kung papasok siyang cashier sa supermarket. Hindi sapat ang sweldo niya para matulungan ng ama sa gastusin nila. Kung hindi naman peak season ng mga souvenir items ay sa paggawaan siya ng processed foods rumaraket dati. Hindi na nakapagpatuloy sa kolehiyo si Hana dahil nag-asawa ng kanyang ate Rose. Ang kapatid ang sumusuporta sa pag-aaral niya mula nang mag-retire ang nanay nilang isang guro sa elementarya. Ang tatay nila ay bus driver. Niregaluhan ito ng jeep ng brother-in-law niya nung naging entertainer yun sa Japan. Musikerong bayaw ni Hana at miyembro ng banda. Hindi na nga lang ito pinalad na makabalik ulit sa ibang bansa dahil naaksidente sa motorsiklo at napilay. Hindi na naipagpatuloy ng dalagang pag-aaral pagkatapos noon. Nasa second semester na sana siya sa unang taon niya sa kolehiyo. Masyadong mabibigatan ang mga magulang kung ipipilit niya. Naisip ni Hana na tumulong na lang para sa bunso nilang si Daisy ang makapagtapos hanggang sa kolehiyo. First year college na si Daisy sa pasukan. Alam ni Hana na hindi kakayanin ng kita ng tatay nila sa pamamasada at pensyon ng nanay niyang suportahan ng pag-aaral ni Daisy. Lalo at sa Manila nito nais mag-aral kaya naisip niyang sunggaban ang alok ni Miriam. May isang panloloko lamang pala. Sa sales ang ipinangakong trabaho ni Miriam, bukod sa mas mataas raw kaysa sa minimum wage ang susweldohin niya, malaki raw ang makukuha niyang komisyon sa bawat produkto ng kumpanyang mabebenta niya. Napakarami na magandang sinabi ng babae na pinaniwalaan niya dahil pabalik-balik naman ito sa bayan nila at kumukuha ng mga trabahante. Sa iba't ibang club pala nito dinadala at ginagawang prostitute. Tulad ng sana'y bagsak niya kung wala sa music and lights si Elmer para protektahan siya. Salamat sa kababata niya ngayon, ligtas siyang uuwi sa kanyang pamilya. Bakit may iniwan ang Exalaba job mo sa inyo? Saan nga palang province mo? Camarines Sur, taga Calabanga si tatay pero si nanay, laking Maynila. 9 years old na ako nung umuwi kami sa probinsya ni tatay, 13 years ago. Pagkukwento pa niya. Hindi niya alam kung ano meron ito at panatag siyang magkwento kahit estranghero sila sa isa't isa. Pinakinggan naman siya ni Apollo. Kailangan kong kumita ng mas malaki Magkukolehi yung bunso namin. Kahit siya man lang makapagtapos sa pamilya, okay na yun. Mas malaki ang kita sa club kaysa sa Exalaba job mo. Hindi ko alam na prostitution pa lang babagsakan ko dito. Sa sales daw magiging trabaho ko at malaki ang kikitain ko sa komisyon. Niloko ko na pinagkakatiwalaan kong kababayan. Bugaw pa lang contact niya. Yung binanggit mong tumulong sa'yo, sino yun? Kababata ko si Elmer. Siya ang unang naging kaibigan ko nung lumipat kami ng Calabanga. Teenager pa lang siya nang umalis sa lugar namin. Hindi ko naisip na ganung mundo palang ginagalawan niya dito sa Maynila. Oh, ikaw, dito ka ba sa Maynila nakabase, Apollo? Cebu, pero dito ako sa Maynila nag-aaral ng college. Nakabase sa Mandaue ang business ng family ko. Furnitures, local and export ang market namin. Design mo lahat? Design namin ni Dad. Tumangutango siya. Bakit pala nasa Maynila ka ngayon? Napatitig si Apollo sa kanya ng ilang segundo na para bang may kung anong pinukaw sa isip nitong tanong. Huminga ng malalim ang lalaki. Hindi na umimik ng mga sumunod na sandali. Tinigil na rin ito ang pagguhit. Pinukaw ng tanong na yon ni Hana ang isang eksena sa isip ni Apollo. Ang dahilan kung bakit nasa hotel siya ng sandaling iyon. Mag-isa't pilit tinatapos sa mga disenyong paulit-ulit lang na binabago dahil hindi niya makuha ang tama. Nabuhay ang isang eksena sa isip niya. Naroon na naman ang pamilyar na bigat sa puso niya. Ipinilig ni Apollo ang ulo para putulin ang eksena sa isip. Kanina lang ay tumawag ang daddy niya para ipaalala ang designs na hindi niya magawa ng tama mula nang mabalitaan niya ang engagement ni Cristal. Kahit anong subok ang gawin ni Apollo, hindi niya yun magawa nang ayon sa nais ng ama. Bumaling si Apollo kay Hana na naghihintay pa rin ng sagot.
Vacation, sagot niya sa tanong ng babae. A part of me, Hana. Kasunod ng mabigat na paghinga, gustong-gustong mahanap yung kapayapaan. Ilang years nang wala sa akin. Umangat ang isang kilay ni Hana. Parang ang lalim at bahagyang ngiti. Puso, ngiting kulang sa buhay ang sagot ni Apollo. Hindi natuloy ang sanay pag-alis ni Hana ng araw na yon. Ang dahilan, may kakatawang proposisyon si Apollo na sa umpisa ay ikinataas ng kilay ng dalaga pero nang isa-isahin itong advantages sa panig niya ay napaisip si Hana. 20,000 para samahan ka ng 10 days, ulit ni Hana. Hindi niya alam kung matatawa siya o maiinis. Apollo, uulitin ko lang ha, hindi ako bayarang babae. Hindi ako tatakasan niyon kung pabor ako sa mga ganyang alok. I'm not gonna pay you for sex. Umangat lalo ang kilay niya. Ano palang babayaran mo? Time, your time. Time, susog niya ulit. 2,000 sa isang araw? Ang mahal ha, mas mataas sa minimum wage. Para saan? Anong gusto mong gawin ko habang magkasama tayo? Natutukso si Hana sa alok dahil kailangan niya ng halagang maiuwi sa pamilya. Pero kung isang kapahamakan na naman ang pinapasok niya ngayon, ay mas gusto na ng dalaga na umuwing wala na isang gamit. Sasamahan mo lang ako sa pagkain, sa paglilibot, sa kung saan man napupuntahan ko kapag gusto kong lumabas dito. At mag-uusap tayo. Yun lang, Hana. Ganun lang? Babayaran mo ko ng 20,000 para lang kausapin ka? Ganun lang. Nagtatapon ka ba ng pera o may binabala kang masama sa akin? Parang kang tanong ni Hana. Nakakagulat ang alok ni Apollo. Kaya hindi na rin niya pinigilan ang dila. Kahit duda akong pagnanasaan ako ng isang tulad mo, alam ko maganda rin naman ang katawan at mukha ko. Kaya hindi imposibleng wala sa dalawa. Putol ni Apollo. Ano nga? Huminga ito ng malalim. Kailangan ko na ng kasama. Bakit ako? Pwede ka namang magbayad ng mga babaeng yung talagang bayaran? Magagawa niyo pa yung kahit ano. Sayang naman ang 20,000 mo sa 10 araw kung tititigan mo lang ako. Lugi ka, Apollo. Kung sex ang kailangan ko, Hana, kaya kong magdala dito ng pinakamagandang babae pa nang hindi ko kailangan magbayad. Napaisip si Hana, sa itsura nga ni Apollo, hindi ito mahihirapang makuha ang kahit na sinong babae. Pero bakit siya inaalok ng maging kasama ng 10 araw? Alam mo, Apollo, aaminin ko kailangan ko ng pera para sa pamilya ko at malaking tuksong alok mo. Kaya lang, huminga siya ng malalim at sinalubong ang tingin ng lalaki. Wala sa loob na umangat sa dibdib ang kamay niya sa pendant ng kanyang kwintas. Hindi na naman malaya ni Hana na ginagawa na rin niya yun sa mga pagkakataong nalilito siya. Nahihirapan ka maniwala na wala akong gagawin sa'yo? Si Apollo, bumaba sa kamay niya na nasa dibdib ang tingin nito. Hindi umimik si Hana. Kailangan mo ng witness? Nilapit nitong sarili at naramdaman niya ang init ng palad nito sa likod ng kamay niya. Ang pendant na ito na lagi mong hinahawakan, pwede na bang maging witness? Wala sa loob ng niyuko niyang kamay ni Apollo. Hindi naman ito hawak ang crucifix pendant pero siyang may hawak noon. Ang kamay niyang hawak ng lalaki. Trust me, sabi ni Apollo. Ligtas ka rito, ligtas kang kasama ko. Napatitig siya rito, napakurap-kurap at napaawa ang mga labi kung pagbabasehan niyang damdamin sa mga mata ni Apollo. Wala siyang dapat ikatakot pero hindi siya dapat nagtitiwala sa isang estranghero. 10 days, Hana. Halos tulala na si Hana sa harap ni Apollo. You're doing it again, sabi ni Apollo. Tinigil ang pagguhit pero hindi bumaling kay Hana. Abalang lalaki sa pagdodrawing samantalang siya ay nasa couch at paulit-ulit na sinusulyapan nito. Hindi niya mapigilan ang sarili. Iniisip ni Hana kung broken-hearted nga bang lalaki gaya ng kutob niya. Tinititigan mo na naman ako, Hana. Casual na binawi niyang tingin. Gustong-gusto niya magtanong kay Apollo ng personal pero pinigil ni Hana ang sarili. Gusto kong isipin na obvious na miserableng pakiramdam ko at naawa ka sa akin. Kaya mo ginagawa yan. Tipid na ngumiti si Hana. Iniisip ko lang kung totoo yung kutob kong broken-hearted ka. Kasi kung totoo yun, nabobroken din palang puso ng mga gaya mo. What do you mean by mga gaya ko? Gaya mong gwapo, magandang katawan, mabango at mabait. Tapat niyang sagot, ang talagang nais ni Hana ay pagaanin ng pakiramdam ni Apollo. Natuwa siya nang bumaling ito sa kanya at ngumiti. Umabot sa mga mata nito ngiting yun. Thank you. Ibinalik ni Apollo sa ginagawang atensyon. Naging abala ng lalaki ng mga sumunod na sandali.
Bago lumapit si Hana kay Apollo, kanina'y natawagan na niya si Elmer gamit ang cellphone ni Apollo. Abot-abot na palang pag-aalala ng kaibigan niya dahil maling taxi nga ang nasakyan ng dalaga. Namuti raw ang mga mata ng driver ng taxi na kinausap ni Elmer sa kakahintay sa kanya. Naawa siya na sabihin ni Elmer na halos 48 hours na raw na walang tulog ito at naghihintay ng tawag niya matapos i-text ng driver na hindi siya dumating. Sinabi ni Hana na ligtas siya pero tulad ng napag-usapan nila ni Apollo, hindi niya sinabi kung nasan siya. Napanatag naman kagad si Elmer. Sapat na raw na malaman itong maayos ang kalagayan niya. Paulit-ulit siyang nagpapasalamat. Pagkatapos ng tawag ay naupo si Hana sa couch at kay Apollo na naging abalang mga mata niya. Hinuhulaan ng dalagang problema nito na maaring dahilan kung bakit nagtatapon ng 20,000 para lang may makausap. Hana, napakurap ang dalaga. Anong iniisip mo tungkol sa akin except sa gwapo ako? Tinuloy ni Apollo ang pagguhit, napapangiti. Wala na. Yung issue lang talaga ng puso mo't yung pagiging gwapo mo. Akala ko kasi heartbreaker ang gwapo eh. Naging buo ang ngiti ni Apollo. Matulog ka na lang, nadidistract ako sa titig mo. Magaang tumawa si Hana. Nahiga nga siya sa couch at pinilit na huwag nang titigan si Apollo. Nakatulog na siya ng mga sumunod na sandali. Papadilim na magising si Hana. Tahimik ang buong silid. Kaagad hinanap ng mga mata niya si Apollo na natagpuan niyang nasa isang bahagi ng silid, nakatanaw sa labas. Tahimik na nagmamasid ang lalaki sa papadilim na kapaligiran. Napatitig na naman siya dito. Bakit ba parang ang lungkot-lungkot ni Apollo? Naramdaman yata nitong titig niya. Lumingon ang lalaki. Naudlot saglit ang paghihinga ni Hana nang marahang ngumiti si Apollo matapos magtama ang mga mata nila. Nag-aya na ito na bumaba sila para sa dinner. At dito na po nagtatapos ang ikalawang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.